Let us open our Bibles to the book of Proverbs. The book of Proverbs chapter 6. And let us take time to read Proverbs chapter 6. From verse 1 to verse 5. Proverbs chapter 6, verse 1 to verse 5. We invite those that are with us online to please do join us as we read this passage of Scripture from Proverbs chapter 6. Proverbs chapter 6, verse 1 to verse 5. I shall begin reading verse 1. My son, if thou be surety for thy friend, if thou hast stricken thy hand with a stranger. Do this now, my son, and deliver thyself when thou art come into the hand of thy friend. Go, humble thyself, and make sure thy friend. Last verse together. Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter, and as a bird from the hand of the fowler. Sa atoa karong pagpadayon sa ato ang pagtuon, niining biblical responsibility for stewardship in view of our study on the Christian and economy. Padayon natong katunon ang mga pagtulunan diha sa pulong nga diin magahatag gayud nato dili lang sa kasayuran sa kamatuoran, kung dili magasalbar ba kanato sa mga unnecessary burden nga ato ang mga masugatan sa kinabuhi if we continue to go our way and do things not according to God's word but according to the ways of the world. Niining kabuntagon, as we continue, we have been looking at this 6 consideration in regards to responsibility for stewardship. And thus far, we have considered the first 2, which is don't be consumed by consumption, and then don't borrow yourself into bondage. Don't borrow yourself into bondage. Nining kabuntagon mga kaigsunan, we will proceed and continue by looking at the 3rd and the 4th principle. Ug ang ikatulo diha mga kaigsunan, please listen carefully, and this is really, I would say, eye-opening kung andam lang yun nga magkaton. Ingon diha, don't co-sign your way into a corner. Now, kanang gitawag diha co-sign, I'm sure you're familiar with the term co-maker. Have you heard of it? Co-maker. Unsa man ang co-maker? Ikaw mo'y mubarog sa imuhang amiga o kaila nga mo pirma, nga mo garantiya together. Now, it sounds good. Kay maingon ka nga mubarog ka sa imong higala, mubarog. But you know what? It is not actually, not in a sense nga dili pwede, but it is strongly discouraged. Yes, it is common a practice. Salamat sa Ginoo kung ikaw na kumikir sa usa ka imong higala nga imong gibarugan nga nakabarog sad sa iyahang kaugalingon sa iyahang obligasyon. Kay ang burden man gud diha kung ikaw out of good intentions nga tabangan ang imong higala o bisag igsuon sa pagtuo, apan if she's not able to live up sa iyahang obligasyon, ikaw mooy manubag. And that is the biblical counsel. Now, it's not forbidden or not for prohibited, but it is strongly discouraged. You look at verse 1 sa itong gibasa. My son, if thou be surety. I'm sure you're familiar with surety, right? Ikaw mo'y mo garantiya. Ikaw mo'y mo pledge. If thou be surety for thy friend. If thou hast stricken thy hand with a stranger. You look at verse 2. Thou art snared with the words of thy mouth. Buot ipasabot nga ikaw ray nagdas imong kaugalingon sa laang.
ikaw ray nagpasubo sa imong kaugalingon. Now, this is not about being uncharitable, but this is about keeping you away from unnecessary. Kana bitaw na magitaw nga matinabangon ako-akohon, tabangan ang tanan kutob sa mahimo. In the end, kinsay nagbaguod sa tanan? Ikaw. Ang imong reputasyon, ang imong kadungganan mo'y nabutang sa. Now, of course, we are not, wala ta magkwintaan ang reputasyon o kadungganan, but sayri biya nga, nagdala ka sa ngalan sa Ginoo. Ang biblical principle is, ayaw hikawi sa imong tabang ang imong igsuon kung ikaw naa sa kapasidad nga mo tabang. Pero ikaw medyo apiki po niya, ako siya, okay, pirma. Pirma naman ka. Pirma na bitaw. Pero in the end, og maapiki itong ang imong gipirmahan, kinsa nabutang sa apiki, dili sila, kundi ikaw. And that is what this verse says. You look again, verse 6. My son, if thou be surety for thy friend, if thou hast stricken thy hand with a stranger, thou art snared with the words of thy mouth. Thou art taken with the words of thy mouth. Wag yung kailain nga ma-blame ana, kundi ang imo ra yung kaugalingon. Whether a believer or unbeliever, when they are in a desperate need, maayo kaya na sila mo. Of course, kinsa ko'y dili magpakiloy kita, nga tabangi ko ani Brad, tabangi ko ani sis. But eventually, ikaw pod mismo sa imong pagtabang, imuha pong ampingan, imuhang kaugalingon. Kay, you look at verse 2, dili sila, ikaw mo'y nagda sa imong kaugalingon nga napasubo ka. Dili po na, wa po na magpasabot nga, balasubas ang tanan nga mudangop nimo sa pagpatabang, pero kana nga sa sitwasyon nga ingon ana, there will be possibility nga dili na sila katuman sa ilahang obligasyon. Like in my case now, dili man ta adunahan na makadangop nato nga makatabang ta, praise God. Pero sa kapapanahon nga kanang sa talagsaong higayon nga naatay mahatag nga matabang, ako na lang yun siyang giisip nga mauli, praise God, o di mauli, praise God, kay nakatabang ta nila. Pero kana manggod nga mo, cosign ka, that means, wa na magpasabot, you are not in the capacity. Igo lang nimong gisuwat ang imuhang ngan. Igo lang nimong gipirma ang imuhang ngan. But eventually, ikaw mo'y mabutang. You know, I hope nga, open-minded ta. Gisugdan tani nga pagtuon sometime ago, but I am sure nga now and then nakasugat aning sitwasyon na. Dili nga ato ning gitunan kay naatay gitirahan diha sa itong mga igsuon, dili. Dugay na tang gatuon ani. And I am sure nga kita usab once now and then nakasugat ani nga mga insidente. Nga diin kita nang hinanglag tabang or kita mo'y na pangayuan og tabang. It is God's providence. Nga ato ning gito. Naroon ba ma-enlighten ba ta og asa ta og unsay husto nato nga kalugaran? You look at your notes now. Another caution involves surety. The general biblical principle is that believers should not co-sign for someone else. Now, kinsa ba nato ang wa man ka-co-sign sa trabaho pa nato sa una? Yads. Mag-loan ko ha kay pingbayad. Kadiha kay deduction man na ko ha. Pero o kanang personal nga. Although niingon gyud diha sa atong notes that the biblical principle is that believers should not co-sign. Now, sa ato ang pagtuon ini mga igsuon, ato ang pangayoon sa Ginoo ang grasya ba nga. This is a counsel from the Word of God. But kung ikaw burden gyud ka sa imuha nga kuan, mao bitaw nang ang word diha sa Proverbs, if thou be, kung pananglit nga nakapirma ka, siguro hagyud nga imuha nang masulbad.
Na tanan itong notes ha. The general biblical principle is that the believer should not co-sign for someone else. The wise person will not be held accountable for the debt of others. The instruction from God is clear that you should never take on the debt obligation of a stranger or even a neighbor. It is true that in the narrative of Joseph and his brothers, Judah offered himself as surety to guarantee the safe return of his youngest brother Benjamin. However, as it relates to money matters, Solomon offered a stern warning in Proverbs 6, verse 1 to 5. If you are on the hook for someone else liabilities, meaning kung nahiktan ka, dili tungod sa imong kaugalingon nga utang, kung dili utang sa uban, the wisest thing to do is go and free yourself from that obligation. And you know what it means to free yourself from that obligation? Ug dili gyud makahimo ang imong igsuon nga imong gitabangan, buti pasabot ana nga ikaw gyud mo atubang. Kay sa imong pag-atubang ana ug dili nimo atubangon ikaw man. Actually kanang kumikir mas dako pa nag obligasyon sa original gyud nga nangutang. Kaysa iyahang pagpangutang, ang iyang gigarantiya nga og di ko kabayad kanimo para ba nga masayod ta. Dili lang na siya nga mutabang lang ka nga ay luoy ning igsuon kay mo na. Yes, I am with you. Pero imuhag yung bantayan ang imong kangalingon nga dili ma. Nga kung ikaw pud nga kuan imo pud ang obligasyon nga pangayoon gini mas Ginoo nga but by all means you will be able to meet up your obligation haron nga di pud mo tagam tong ni co-sign. But to avoid ana nga issue o to avoid ana nga sitwasyon, the general biblical principle is believers should not co-sign. Sa ako nang ingon, ug diha sa trabaho, wa man kay mahimo kay dili man gyud na mapobrahan og way mo ko mikir ang mingon ka dito nga si Angel Gabriela yung sign ko diha belang espiritu mo imo. Di pwede. Nakuha na to? But then, we must be careful. Na, itong tanawon, ha? If you are on the hook for someone else's liabilities, the wisest thing to do is go and free yourself from that obligation. To do so is to deliver yourself like an animal from a hunter. Mo ni gihulagway des verse 5. Deliver thyself. Luwasa salbara imong kaugalingon sama sa usa ka roe, no? A deer from the hand of the hunter. Sa ingon ana nga paagi nga imuhang sulbaron ang imuhang kahimtang ug ang imuhang sitwasyon. And it should be of such priority that until it is resolved, you give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids. Now, buti pasabot nga ayaw yun na siya piyungi hangtod nga dili na nimo mahakitaan og solusyon. In other words, urgent. Unya, kung atong isipon, wala unta ka masud anang kahintanga. If first and foremost you have been careful and discerning una sa tanan that you chose not to co-sign. I know it is not easy. I mean sa kuang bahin sa wala pa punta si Ginoo and when I used to be working in the corporate world nga diin wala pa punta obligasyon kay litaw taniya dong panahon na nga ang tanang loan nga pwedeng malunan ato bitang lunan hala kaya kay gasali kay na man lagi sa ididak raman sa imuhang sweldo apan as I look back mahiminumduman nimo ba nga mo imbis igo-igo ra unta imong kinitaan pero kay tanan nga loan imong gilunan mo ra bag sinsiyon lagi imong madawat.
Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids. Even in the case of a relative or close friend, it is best to say no to co-signing. Nga naman, daghan kaayo nga nindot kay nga relasyon o panaghigala na daot lang tungod sa co-sign. Out of frustration, out of disappointment, matay brad ning salig biya gyud ta ko nimo. Pirma ko ani kay ug maugi makalingkawas nimo sa imong sitwasyon unya in the end ako na mahinuoy na alaot. So what happens? Nindot unta kay nga relasyon panaghigalaay ingon pa nato na impas tungod sa yes. You look at your notes. It is not worth risking a ruined relationship with them. Not to mention your own financial hardship. Kay there you are, na kinabuhi ka nga kontento sa imuhang kinabuhi, malipayon ka, godliness with contentment is great gain, apan sa imong gusto nga matabangan ang atong imong igsoon o higala, so you chose to be a co-maker and somehow ang imong higala napakya sa pag-meet sa iyahang obligasyon, so kinsa roy gasagubang sa iyahang obligasyon? Ikaw. So obviously, ang imuha pong estado is apektado. Unya, dili lang ikaw, kundi lang imong pamilya. Kay gani ang council gyud ayaw sa gyud katuog hangtod nga dili na nimo ma. Now of course di na pwede nga magpuwaw ka. Simply means urgent, as soon as possible imuha gyud ng sulbaron. It is not worth risking a ruined relationship with them, not to mention your own financial hardship, should they find themselves forced to default on the loan. If the professional lender who makes a living lending money does not believe they are a good risk, then we should be careful to think otherwise. Kana dako kay na siya nga kanang risgo. You know, there are instances nga ang nag-apply sa kanang loan sa credit investigation dili gyud ingon pa nato dili unta qualified, apan nahitabo lang nga posible nga kung ikaw ang nahimo niya nga co-maker, naaprobahan ang iyang loan not because he is qualified but because nakita nila nga makabayad ni. So kana pa lang daan igo na nga imong tilimad-on nga murag ako magi-ending aning salidaha, di ba? If the professional lender who makes a living lending money does not believe they are a good risk, then we should be careful to think otherwise. Now, bisan sa ato ang context sa mga ginagngay mga paagi, na ay mga sitwasyon nga ingon ni ana, nga diin, naas kalisod, thank God nga nakas kapasidad nga makatabang nat ni si saril siguro the exact amount nga gikinahanglan sa igsuon. Pero kana bitong that readiness nga brad, murag dili na ko na maato ng kantidara na ay akong gamay dinhi, ipuno na lang diha. So di na lang ta mag-istorya og bayran og dili, ipuno na lang diha. Unya kadaghanan gyud ana ningon sige lang salamat kay ani pastor. Pero og makagluag-luag ako ra pug ito bag ana nga sige lang. Kung naa na gyud og naa kana pero og kuan ayaw og sa. Kaysa ako apong bahin everybody knows nga wala po tay ato pero og naay atong ma-share atong i-share. Pero with that understanding lagi nga kanang imuhang like imagine nato nga diin sa imuhang kanang sitwasyon
in some occasions, people would come to you in private nga imo. Of course, imo po ng ampuan pag-ayo nga sa unsang paagi kang makatabang. Kay dili man sad pwede siguro nga mo kana bang mo-wiper ta, you know, nang mo-wiper ba nang sa sakyanan pa mo-wiper. Di man pwede na. Gawas lang ugwa gyud ka. Nga kutob sa mahimo, I mean, sa kuang bahin dili man ingon nga mao ako ang teknik. Mao ra gi akong makaya, moingon na gyud ko nga Brad. Mao ra gini, ari na tas ginagmay ha, dili taan ang mga ninagko kay wa gyud taan ang mga kantidara. Yan. Kung mauli, praise God. Pero dili praise God, kay at least nga nakahatag ta og unsa po'y atong pwede nga hatag. Kay nga naman, kay I am sure nga we don't want to ruin relationship. I'm sure bisag kamo sa inyo nga pag-extend sa tabang o kanang ingon na to assistance, in good kanang gesture ba nga, ay makatabang ta nga maalibyo ang ilahang sitwasyon. Pero dili na itong malikayan usahay nga, mahibuong na lang ka nga, what naman mo nagkat? You know, labi na natas kalibutan bitaw nga magsugat, tas grocery niya. Ma-invisible na mahinuon. Unya, sa imuhang bahin, wala na yun. Gana pag, pero sa, you know, sa hingtungdan ba? Nga magkapanguntan na lang kasi, nanga-rapture man sila kalit. Nabilin man ko. Mauna siya. Unya, sa kuang, sa atuang bahin, dili po taganahan nga maingon anak ba? Nay mga panahon gyud nga, Brad, kanang ayaw lagi ka na ug kutob sa may unahan na inyong problema kay dili pud ko kanang di wa pud ko di pud ko kanang komportable nga maura ni hinuoy nga mahinungdan ba nga dili na hinuon anhi sa simbahan kay muuna dili. So it works both ways. Nga andam ta sa itong kagalingon, whatever we are capable of lending. And what we are capable also of returning. But co-signing is totally different because it involves third party. Unya ana nga third party, ikaw may alanganin, kay ikaw may ni ingon lagi na to og co-maker, no? Co-sign. Mo kana diha nga, don't co-sign your way into a corner. What it means is, ayok ibutang imong kagalingon sa apiki. Kay anang madupita diha, ikaw gyay apiki. Now, we will continue this study, God willing, next Lord's Day and consider the fourth principle in view ni ini nga tanan, the biblical responsibility for stewardship.